Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kabuuan ng serye na pinamagatang The Princess of Destiny. Nagsimula ang kwento sa isang magandang dalaga na nagngangalang Lin Wanbei. Naniniwala ang mga tao na ikakasal siya kay Jiang Mochen, ang tao na nakatakdang magmana ng kumpanya ng pamilyang Jiang. Maraming tao ang naniniwala dito dahil sa loob ng maraming taon, si Lin lang ang babaeng nakita na lagi niyang kasama. Lumipat ang eksena sa karagatan kung saan ang isang probinsyana na si Sia ay abala sa pangingisda sa isang bangka. Pagkatapos makahuli ng ilang isda, bumalik siya sa dalampasigan at kinuha ang mga gamit ng kanyang kaibigan para umalis ng maaga. Sa sandaling iyon, napansin niya ang matagal na niyang kasintahan na si Qiang habang palapit sa kanya. Binanggit sa kanya ng lalaki na malapit na itong magpakasal. Nasasabik si Sia sa pag-aakalang siya ang babae. Gayunpaman, itinuro ni Qiang ang isang babae sa malapit na nagngangalang Jane. Ibinunyag ng lalaki na pakakasalan niya ito. Binanggit din niya na ang ama ni Jane ay nangako na isusulong sila sa isang pabrika pagkatapos ng kanilang kasal. Nadurog ang puso ni Sia, at pagkatapos ay naguguluhan ng bigyan siya ni Qiang ng isang perlas bilang regalo sa pamamaalam. Galit na sinabi niya na makakahanap din siya ng isang lalaki na 1,000 beses na mas mabuti kaysa sa kanya. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Mo Chen na malapit ng magmana ng Jiang Company pagkatapos ng Board of Directors meeting. Habang naglalakad siya papasok sa gusali ng kumpanya, nilapitan siya ng kanyang kapatid na si Xiao at tinanong kung paano niya nagawang maging isang paboritong apo. Nang hindi siya pinansin ni Mo Chen, inutusan ni Xiao ang isang sekretarya para bantayan si Mo Chen. Sa silid, binabati si Mo Chen ng kanyang lolo para sa nakumpletong proyekto sa takdang oras. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang subre ng mga larawan. Gayunpaman, bago siya hayaang magmana ng kumpanya, ang lolo ay may isang kondisyon. Ito ay hanapin ang isang dalaga sa larawan at makipagtipan upang pakasalan ito. Sa sumunod na eksena, ikakasal na si Qiang kay Jane at masaya ang lahat para sa kanya. Naroon din si Sia ngunit aksidenteng nadulas habang dumadaan ang mag-asawa. Napansin siya ni Jane at sinimulang suwayin sa harap ng lahat. Hindi niya naitago ang kanyang pag-uugali kung saan sinasabing walang sino man ang gugustuhing pakasalan ang isang tulad ni Sia. Sa sandaling iyon, dumating si Xiao para tulungan si Sia. Ngunit bago niya ito magawa, dumating din si Mo Chen at hinarap siya na sinasabing si Sia ay kanyang babae. Nangangatwiran si Xiao na sinasabi ng media na si Lin ang kanyang kasintahan at dapat niya itong balikan. Gayunpaman, nagbanta si Mo Chen na ibebenta ang lahat ng kanyang mga stock kung pipilitin siyang umalis. Pagkatapos nito, dinala ni Mo Chen si Sia sa kanyang sasakyan at isinakay sa backseat. Iminungkahi ng kanyang driver na isama si Sia para magpahangin bago siya dalhin sa lolo, ngunit tumanggi si Mo Chen na gawin iyon. Umaasa siyang kung makita ng lolo si Sia sa ganitong kaawa-awang kalagayan, magbabago ang isip niya. Sa kabilang banda, tinawagan ni Xiao si Lin at sinabi ang lahat tungkol kina Sia at Mo Chen. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bahay ni Mo Chen at namangha si Sia sa hindi kapanipaniwalang mansyon. Pagpasok sa loob, siya ay nabighani sa isang antigang marmol na bato. Sa sandaling iyon, pumasok si Lin para makipagkita kay Mo Chen. Laking gulat ni Sia nang makita ang sikat na modelo mula sa isang serye sa TV na nakatayo sa kanyang harapan, ngunit siya ay nagtatago sa likod ni Chuan. Nang tumabi ang personal assistant, nakita ni Lin si Sia at ipinakita na nandidiri ito sa kanya. Pagkatapos, pumunta sila para makita ang lolo ni Mo Chen. Sa una, napagkamalan niyang si Lin ay si Sia at pinupuri ito. Ngunit sa tulong ni Chuan, napagtanto niya ang presensya ni Sia. Binanggit niya na ang hitsura nito ay katulad ng naaalala niya mula noong si Sia ay maliit pa. Ipinapahiwatig niya na nandyan si Sia para sa isang tiyak na layunin. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis ang lolo at sinabihan si Sia na maging komportable sa sarili at kilalanin ang iba pang miyembro ng pamilya. Nang makaalis na siya, lumabas mula sa silid sina Mo Chen at Lin at iniwang mag-isa si Sia. Pagkatapos ay gumala si Sia sa loob ng bahay. Muli siyang nadulas at muling dumating si Xiao sa tamang oras. Nasiyahan ang dalaga na makita siya habang naiisip niya ang sarili na masayang sumasayaw kasama ito. Gayunpaman, ang malakas na paghawak ni Sia ay nagpapahirap kay Xiao. Dahil dito, pareho silang bumagsak sa sahig. Samantala,
Tinanong ni Lin si Mo Chen kung bakit si Sia ang pinili ng kanyang lolo para sa kanya. Sumagot ang huli na wala itong ideya. Nang tanungin siya ni Lin kung talagang pakakasalan niya ito, tahimik lang siya at naglakad palayo. Sa sumunod na eksena, dinala ni Xiao si Sia sa isa pang silid at nag-order ng mga damit para sa kanya. Hindi nagustuhan ni Sia ang anuman sa mga dinalang damit kaya napilitan itong ipadala para sa isang makeover. Kasabay nito, si Mo Chen ay nagdala ng magandang damit para kay Sia at iniabot ito sa kanyang assistant. Nang tanungin siya ni Lin tungkol sa damit, sinagot niya ito na kapareho ng suot ng ina nang ininsulto ang kanyang lolo sa harap ng lahat. Naniniwala siya na ito ay magiging sanhi ng pagkapuot ng kanyang lolo sa taong magsusuot nito. Sa ibang lugar, si Sia ay binago ng isang makeup artist at inayos ang kanyang buhok sa unang pagkakataon. Pagkatapos ayusin ang buhok at makeup, iniabot ng artist ang isang bag kay Sia na nagsasabing naglalaman ito ng damit na dinala ni Mo Chen para sa kanya. Kasunod nito, si Sia na nakapagbihis ng damit ay lumapit kay Mo Chen na tila may hinihintay. Sa kasamaang palad, habang si Sia ay nakatayo sa harap ng binata, siya ay natisod at bumagsak kay Mo Chen. Dahil sa kahihiyan ay agad siyang tumayo at tumabi. Sa sandaling iyon, dumating si Lin na nakabihis sa kanyang bagong damit at tinanong si Mo Chen kung ano ang kanyang hitsura. Tumugon ang binata na siya ay mukhang maayos at sila ay umalis habang hawak ni Lin ang kamay ni Mo Chen. Habang sina Lin at Mo Chen ay dumating sa function, naghihintay pa rin si Sia ng susundo sa kanya sa salon. Sa kasamaang palad, gabi na at magsasara na ang salon. Pagkatapos ay lumabas si Sia at tinawagan ang isang tao mula sa hintuan ng boss. Ngunit hindi sinagot ang tawag at nagsimulang umulan kaya nilalamig si Sia. Samantala, tinitingnan ni Mo Chen ang bawat taong pumapasok sa party ngunit nabigong makita si Sia. Pagkatapos ay nagpa siya itong hanapin ang dalaga. Samantala, mag-isang naglalakad si Sia sa gitna ng kalsada. Sa sandaling iyon, biglang may kotseng lumapit sa kanya mula sa likuran at bumagsak siya sa kalsada. Pagkatapos nito, nagkumpulan ng ilang tao sa paligid niya at sinubukan siyang kausapin sa paniniwalang natakot siya sa sasakyan. Sa kabutihang palad, dumating si Mo Chen at hiniling sa mga tao na umalis. Pagkatapos ay napansin niyang nilalamig ang dalaga kaya isinuot nito sa kanya ang jacket. Sa sandaling gawin niya ito, tumayo si Sia at niyakap siya ng mahigpit. Sinasabing siya lang ang nagmamalasakit sa kanya. Nag-aalangan ngunit niyakap din siya ni Mo Chen at inaalo. Lumipat ang eksena sa party kung saan dumating si Chuan at ang lolo sa entablado. Handa nang ipahayag ang layunin ng pagtitipon. Nakikita rin natin si Xiao sa party kasama ang bagong babae sa tabi niya. Dito, nagkwento ang lolo tungkol sa kanyang kababata at sa pangako nilang magiging magbiyenan. Sinabi niya na hindi nila matutupad ang pangakong iyon sa kanilang mga anak na lalaki at babae. Kaya ngayon ay gusto nilang tuparin ang pangakong iyon sa pamamagitan ng kanilang mga apo. Sinabi pa ng lolo na wala na sa kanila ang kanyang kaibigan kaya gusto niyang panatilihing buhay ang relasyon nila, sa pamamagitan ni Xiao na magpapakasal kay Sia sa susunod na buwan. Nabigla si Xiao sa narinig niya habang inaakala niyang si Mo Chen ang dapat na magpakasal kay Sia. Sa sumunod na eksena, sinabi ni Mo Chen kay Sia na gumagabi na at hinihintay sila ng lolo sa party. Hiniling niya na sumakay sa kotse at binigyan ng tuwalya upang matuyo ang sarili. Napansin ng binata na may pasa sa kamay ni Sia. Nagpumilit ang dalaga na ayos lang ito pero hindi siya pinakinggan ni Mo Chen at agad na tumawag ng doktor. Pag-uwi nila, isang doktor ang nagmamadaling dumating at dumiretso para tingnan ang pasa. Gayunpaman, nagulat ito sa napakaliit na pasa. Nanunuyang sinabi na kusang gagaling ito. Si Mo Chen ay napahiya kaya nagpanggap na may tatawagan at lumabas mula sa silid. Sinabi ng doktor kay Sia na hindi pa niya nakita si Mo Chen na nag-aalala tungkol sa sino man at siya ang una. Hindi nagtagal, bumalik si Jiang at hiniling sa kanya ng doktor na alagaan si Sia bago umalis. Kasunod nito, umalis ang dalawa para pumunta sa party. Sa kotse, ipinaalam ni Mo Chen kay Sia na dapat niyang pakasalan si Xiao sa susunod na buwan. Sa sandaling marinig ito ng dalaga, tumanggi siyang pakasalan si Xiao. Tinanong ni Mo Chen ang dahilan at sumagot ito na hindi siya interesado kay Xiao. Sinabi niya na kung walang interes sa isa't isa ang dalawang magkapareha ay tiyak na hindi ito gagana. Nang tumingin siya sa labas, napansin niya ang dalampasigan at hiniling kay Mo Chen na ihinto ang sasakyan. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang lumapit sa dalampasigan at nagsimulang sumigaw.
Hinila niya si Mo Chen palapit at sinabing ito ang perpektong oras at lugar para maranasan ang magagandang tanawin. Lumipat ang eksena kung saan si Xiao ay galit na lumapit kay Chuan tungkol sa desisyon ng kanyang kasal. Sinabi sa kanya ni Chuan na wala siyang ideya na pipiliin ng kanyang lolo si Xia para sa kanya. Nagpa siya ang huli na harapin ang lolo ngunit pinigilan siya ni Chuan at ipinaalala sa kanya na bihirang magbago ang isip ng matanda. Samantala, kinausap ni Mo Chen si Xia at sinabi na kung hindi siya interesadong pakasalan si Xiao, kakausapin niya ang kanyang lolo at tatalakayin ang tungkol dito. Pagkatapos ay ibinaba si Xia sa harap ng kanyang tahanan at naghahandang umalis. Gayunpaman, nang mapansin ni Xia ang isang malaking bahay na itinatayo doon, pinigilan niya si Mo Chen sa sandaling ito. Lumapit si Chuan sa kanila at ipinahayag na kapag pumayag si Xia na pakasalan si Xiao, magiging kanya ang bahay at kung hindi ay wala siyang makukuha. Nagulat ang dalaga at tinanong kung mayroon siyang iba pang mga pagpipilian ngunit sumagot si Chuan na wala. Nang marinig ito ay nahimatay siya at dinala ni Mo Chen sa kanyang sasakyan para ihatid pa uwi sa kanyang mansion. Sa mansion, dumiretso si Mo Chen sa lolo at hinarap ito tungkol sa pagsira sa bahay ni Xia. Ang matanda ay tumugon na nagsasabing ibinibigay niya kay Xia ang lahat kasama ang pagpapakasal kay Xiao. Ipinagtanggol ni Mo Chen si Xia at nilinaw na hindi siya basta nalang gumawa ng mga desisyon para sa iba nang walang pahintulot. Sumagot ang lolo na ginagawa niya ang ipinangako sa kanilang mga magulang na pangangalagaan sila at paghahandaan para sa magandang kinabukasan. Galit si Mo Chen sa lolo at sinabing kinokontrol niya si Xiao at pinipilit na sundin ang kanyang mga utos. Gayunpaman, tumugon ang lolo na kailangan niyang sundin ang kagustuhan ng kanyang nakatatanda. Nadismaya si Mo Chen sa mga sinabi ng lolo kaya lumayo na lamang siya. Samantala, dinala ni Chuan si Xia sa kanyang bagong silid at masayang tinanggap para maging komportable sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, habang nakahiga siya sa marangyang kama, pumasok si Xiao sa silid at hinawakan siya ng mahigpit. Inaakusahan siyang dumating sa kanyang buhay at sinadya itong sirain. Pumatong din siya at sinimulang buksan ang mga botones ng damit niya. Sa takot, sumigaw si Xia kaya tuluyan nang bumitaw si Xiao pero bago ito umalis, sinabihan ng dalaga na layuan siya. Kinaumagahan, ang lahat ay nagkukumpulan sa hapag para sa almusal kasama na si Xia. Iminungkahi ng lolo na maupo siya sa tabi ni Xiao ngunit kinuha niya ang kanyang plato at tumabi kay Mo Chen. Dahil sa kaba, uminom siya ng alak na napagkamalang tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, agad siyang tinamaan at napilitang umalis. Si Xia ay nalasing kaya naman sumuray-suray siya sa kwarto ni Mo Chen hanggang sa bumagsak sa kama. Mabuti na lang at nilapitan siya ni Mo Chen at bago pa makita doon ng sinuman ay dinala siya sa kanyang magiging silid. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Chuan sa silid ni Xia at sinabing, upang tamasahin ang mga karangyaan ng pamilyang Jiang, dapat siyang magbigay ng kontribusyon. Pagkatapos ay hinihiling sa kanya na linisin ang silid ni Xiao araw-araw. Dahil walang pagpipilian, ang kawawang dalaga ay sumasang-ayon. Kinabukasan, nililinis ni Xia ang kwarto ni Xiao at patuloy nitong pinagtripan. Inuutusan itong paulit-ulit na linisin ang parehong lugar. Nang maglaon, bumalik siya sa kanyang silid at nagpas siyang gumawa ng paraan para mapalapit kay Xiao. Gumawa siya ng listahan ng mga bagay na gusto ng mga lalaki para magamit ito sa kanyang plano. Ayon sa kanyang plano, naglalasing siya sa gabi at pumasok sa silid ni Xiao. Hinihintay niya itong dumating at plano niyang bumagsak sa mga bisig ng binata para maakit ito. Sa kasamaang palad, pumasok si Mo Chen sa silid at napagkamalan niyang si Xiao. Pagkatapos ay bumagsak si Xia sa kanyang mga bisig at sinimulang halikan siya. Nang tinatanggal ang botones ng damit nito, pinigilan siya ni Mo Chen at sinabing hindi siya ang iniisip nito. Dahil dito, si Xia ay napahiya kaya humingi ng tawad at nagmamadaling pumunta sa kanyang silid. Dito, ipinakita sina Xia at Mo Chen na sobrang naapektuhan ng biglaang halikan at parehong hindi makatulog sa gabi. Sa sumunod na eksena, takot na takot si Xia na harapin si Mo Chen kaya nagpas siyang umalis sa mansion. Inayos niya ang kanyang mga damit at bumaba ng hagdan para tumakas. Gayunpaman, napansin siya ni Xiao at inakusahang sinusubukan niyang magnakaw ng mga bagay sa bahay. Sinikap ni Xia na magpaliwanag ngunit binaligtad pa rin ni Xiao ang kanyang bag at natapon ang kanyang mga gamit. Napagtanto ng binata na sinusubukan nitong tumakas at nagulat siya na tinatanggihan ng isang babaeng probinsyana ang isang mayaman na tulad niya. Sa kabila nito, kinausap ni Xiao si Xia at tinulungan itong makatakas sa mansion. Nangako rin siya na hindi na siya babalik.
Lingid sa kanilang kaalaman, ang lahat ng ito ay pinapanood ni Mo Chen mula sa kanyang silid at nagseselos. Pagkatapos nito, pumunta si Sia sa isang hotel at nag-book ng kwarto para sa kanyang sarili. Pagpasok niya, napansin siya ng isang babae mula sa kanilang probinsya. Kinaumagahan, sinabihan ng babae ang kanyang mga kaibigan kasama si Jane na nakita niyang ibinaba ni Xiao si Sia sa hotel. Sila ay nagchichismisan na malamang ay pinaalis siya ng pamilya ni Mo Chen sa kanilang mansion. Nang marinig ito, napangiti si Jane sa pag-aakalang mas nakakalamang na siya kay Sia. Samantala, pagkatapos na hindi matagpuan si Sia sa paligid ng bahay, hinawakan ni Mo Chen si Xiao sa kwelyo at tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanya. Nagalit si Xiao at iminungkahi kay Mo Chen na pakasalan si Sia kung nagmamalasakit ito sa kanya. Pumayag ang kapatid na gawin iyon at nagsimulang hanapin ang dalaga. Samantala, ang babaeng nakapansin kay Sia sa hotel ay naglagay ng tala sa harap ng kwarto ni Sia na di umano ay galing kay Mo Chen. Sa tala, sinabi nitong hihintayin siya ni Mo Chen sa isang partikular na lokasyon sa ganap na alas 9 ng gabi. Pagkatapos mabasa ni Sia ang tala ay lumabas siya para salubungin si Mo Chen. Pagkalabas niya mula sa kanyang silid sa hotel, sinundan siya ng 3 babae sa pangunguna ni Jane at napadpad sila sa lugar na tila isang bodega. Biglang hinawakan si Sia ng isa sa kanila mula sa likuran at sinusunod ang utos ni Jane. Inilubog ang kanyang muka sa ilalim ng tubig ng maraming beses hanggang sa nawalan ng malay si Sia. Tumakas ang mga babae at iniwan si Sia para mamatay. Sa sumunod na eksena, matapos malaman ni Mo Chen na hindi pa bumabalik si Sia sa kanyang silid sa hotel, nakipag-ugnayan siya sa manager ng hotel at nagtanong tungkol sa kanyang pag-alis. Natuklasan niya na umalis si Sia sa hotel kasama ang isang grupo ng mga babaeng taga-nayon. Nag-aalala siya para sa dalaga at hinanap ito sa lungsod hanggang sa nakarating sa bodega. Laking gulat niya nang makita si Sia na nakahandusay sa sahig at walang malay. Dali-dali siyang binuhat ni Mo Chen at sinubukan niyang gisingin. Sa kabutihang palad, bumukas ang mga mata ni Sia at niyakap si Mo Chen at naalala ang labis na pagpapahirap na kanyang naranasan. Nang maglaon, iniuwi siya ni Mo Chen at pinagalitan si Xiao dahil sa pagtulong nito kay Sia na makatakas. Habang nilalagnat si Sia, inalagaan siya ni Mo Chen buong gabi at kalaunan ay nakatulog sa tabi niya. Kinaumagahan, nilapitan si Mo Chen ng kanyang sekretarya at ipinaalam na ang asawa ng dating kasintahan ni Sia kasama ang mga kaibigan ang umatake kay Sia sa bodega. Sa galit, determinado si Mo Chen na maghiganti. Pagkaraan ng ilang sandali nang imulat ni Sia ang kanyang mga mata, tinanong siya ni Mo Chen kung ano ang kanyang nararamdaman at tumugon ang dalaga na mabuti na ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay dinala siya sa isang pabrika. Nagulat si Sia dahil ito rin ang lugar kung saan siya pinahirapan. Hiniling sa kanya ni Mo Chen na sundan ito at sinabi sa kanya na inayos na niya ang lahat. Pagpasok nila sa bodega, makikita natin si Jane at ang 2 pang babae na pinahihirapan sa parehong paraan na ginawa nila kay Sia. Gayunpaman, si Sia ay natakot at nagmakaawa kay Mo Chen na itigil na ito. Huminto sila sa pagpapahirap ngunit binalaan ang mga babae na huwag nang abalahin pa si Sia. Sa labas, iminumungkahi ni Mo Chen na magpakatatag si Sia upang walang makaisip na mambuli sa kanya. Bilang tugon, binanggit ng dalaga na lumaki siyang walang mga magulang at mas malala ang pinagdaanan niya. Gayunpaman, mas naging matatag siya nang tumabi sa kanya si Mo Chen at pinasigla siya sa mga salitang ito. Niyakap siya ni Mo Chen ng mahigpit at bigla na lang hiniling na pakasalan siya. Napatulala si Sia pero kahit papaano ay sumagot ng oo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ipinahayag ni Mo Chen na gusto lang niyang magpakasal upang makakuha ng kontrol sa Jiang Group. Gusto rin niyang linawin na kapag nakontrol na niya at naayos na ang lahat, maaari na silang maghiwalay at magagarantiyahan niya ito ng marangyang buhay. Nag-aalangan subalit pumayag si Sia na sumama sa plano ni Mo Chen. Sa sumunod na eksena, lumapit ang 2 sa lolo at hiniling ni Mo Chen na kanselahin ang kasal ni Xiao at Sia. Nagulat ang matanda at nagtanong kung ano ang dahilan. Sumagot si Mo Chen na sila ni Sia ay umiibig sa isa't isa at gustong magpakasal. Kinumpirma ito ng lolo kay Sia at tumango ang dalaga bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mo Chen na isisiwalat niya ang kanyang desisyon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, pagkaalis ng 2, tinawag ng lolo si Chuan at hinimok na bantayan sila sa pag-aakalang maaaring may binabalak laban sa kanya. Ayon sa utos, sinimulan ni Chuan na subaybayan sina Mo Chen at Sia. Ngunit napansin ito ng huli.
Sinabi niya kay Mo Chen ang tungkol dito at naisip din niya na baka may crush si Chuan sa kanya. Gayunpaman, tinutuya lamang ni Mo Chen ang kanyang teorya at hinila ito palapit sa kanya dahilan para bumagsak ang dalaga sa kanya. Pagkatapos nito, naglakad ang dalawa sa labas at nag-usap ng mga paraan para makumbinsi ang lolo na sila ay nagmamahalan. Sinabi ni Mo Chen na ang kanyang lolo ay napakatalino at kailangan nilang kumilos ng natural upang siya ay maniwala dito. Sa sumunod na eksena, nakipagkita si Mo Chen kay Lin at humingi ng tulong sa kanya. Gusto niyang turuan sila ni Sia kung paano kumilos ng natural. Pagkatapos ay dinala ni Lin ang dalawa sa isang set ng pelikula at inayos ang isang romantikong script para sa kanilang pagganap. Pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangka, ang dalawa ay nagpahayag ng kanilang mga damdamin ng natural at maging ang direktor ay humanga. Dahil dito ay labis na nagseselo si Lin at pagkarating sa bahay ay napaiyak na lang siya. Kinabukasan, tinitignan ng lolo ang mga nakunang video sa pagitan ni Mo Chen at Sia, at naniniwalang totoo ang mga ito. Pagkatapos ay tinanggap niya ang kanilang relasyon at pumayag na ang dalawa ay magpakasal. Gayunpaman, bago iyon ay kailangan nilang magtagumpay na makumpleto ang isang huling proyekto, ang Bay Resort. Dahil si Sia ay hindi pamilyar sa proyekto, tinanong niya si Xiao tungkol dito. Bilang tugon, ibinunyag ng huli na 3 taon nang huminto ang proyekto dahil sa isang sambahayan na pumipigil sa kanila sa pagtatayo ng resort. Dito niya nalaman na ang sambahayan ay nasa isang fishing village sa kanayunan at tumatangging magbenta. Nang maglaon, binisita ni Sia at Mo Chen ang may-ari ng lugar na si Mr. Shu at hiniling na makausap ito. Gayunpaman, walang pakundangan na sinabihan siya ng lalaki na umalis. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Sia ng biglaang tawag ng kalikasan kaya pumasok siya sa bahay upang gumamit ng banyo. Nakapagtataka, dito natin makikita ang isang larawan ng isang taong kamukha ni Sia. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sa wakas ay pumayag din si Mr. Shu na makipag-usap sa kanila. Sinabi niya na marami siyang alaala na may kaugnayan sa lugar na gusto nilang sakupin. Kaya't magalang niyang tinanggihan ang kanilang panukala at hiniling na umalis sila. Habang naglalakad sila palayo, tinanong ni Mo Chen si Sia kung may alam ba siya tungkol sa pangingisda at ang huli ay buong pagmamalaki na sumagot ng oo. Iminungkahi ng binata na pumunta sila sa dalampasigan para mangisda at pumayag naman ang dalaga. Sa kanilang pagtataka, napansin nila si Mr. Shu sa dalampasigan na naghahanda upang manghuli ng isda. Mukhang hindi ito sanay kaya nilapitan siya ni Sia para magbigay ng tips. Napahanga si Mr. Shu at iminungkahi na magkita sila mamayang gabi. Pagsapit ng gabi, dumating sina Mo Chen at Sia sa dalampasigan upang makipagkita kay Mr. Shu. Nang tanungin niya ang mga ito kung bakit sila ipinadala para hilingin na ibenta ang kanyang ari-arian, sumagot si Sia na ito ay isang kondisyon ng kanilang lolo para sa kanilang kasal. Pagkatapos marinig ito, inihayag ni Mr. Shu ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya umaalis sa lugar. Kinuwento niya ang tungkol sa kanyang kabataan kung saan siya ay umibig sa isang babae at dati silang nangingisda sa parehong lugar. Dito, nabunyag na ang babaeng minahal niya ay walang iba kundi ang ina ni Sia, at ang larawan na kamukha ni Sia sa loob ng kanyang bahay ay mismong ina ni Sia. Parehong naantig sina Sia at Mo Chen sa kanyang kwento. Kasunod nito, hiningi ni Mr. Shu ang kontrata at pinirmahan ang mga papeles. Pagkatapos ay binati niya sila ng isang maligayang pagsasama bago umalis. Pagkatapos nito, si Jiang ay nakatanggap ng tawag at lumayo kay Sia para sagutin ito. Lingid sa kanilang kaalaman, may mga taong sumusubaybay sa kanila. Sa sandaling lumayo si Mo Chen, isang truck ang lumihis patungo kay Sia at akmang babanggain siya. Ngunit itinulak siya ni Jiang at sa halip ay siya ang nasagasaan ng truck. Nag-aalala si Sia kay Mo Chen na nakahandusay sa lupa. Subalit hindi nagtagal ay nagkamalay ang binata at napayakap sa isa't isa dahil sa pag-aalala. Pagkatapos ay dinala si Mo Chen sa ospital. Sa sumunod na eksena, kinausap ni Chuan ang lolo tungkol sa aksidente at ipinaalam na ligtas na si Mo Chen sa panganib. Sa ospital, dumating si Lin pagkatapos malaman ang balita tungkol sa nangyari kay Mo Chen. Binanggit lamang niya na naroon siya para magpaalam dahil nakakuha siya ng trabaho sa isang malaking production house. Pagkaalis niya, pumasok ang lolo sa silid at ipinaalam kay Mo Chen na kailangan nilang ituloy ang resort at ibibigay ang kumpanya sa kanya sa susunod na linggo. Nakipagkita rin ang lolo kay Sia at sinabi sa kanya na handa na ang kanyang bahay at iminumungkahi na tingnan niya ito. Nang maglaon pagkatapos mamili sina Sia at Mo Chen para sa kanilang nalalapit na kasal,
Laking gulat nila sa pag-uwi nang makita ang isang magandang babae na nakatayo sa pasukan. Ipinakilala ng lolo ang babae na nagngangalang Soy May, ang anak ng may-ari ng soy company. Pagkatapos ay ipinahayag niya na siya ang kasintahan ni Mo Chen. Sa sandaling marinig ito ng binata, nagalit siya at hinila si Sia palapit sa kanya. Pagkatapos ay sinundan niya ang kanyang lolo sa silid at tinanong ang mga plano nito. Sinabi ng lolo kay Mo Chen na pagkatapos niyang kunin ang kumpanya, makikinabang siya ng malaki sa Soy Group. Sa pagkabigo, tinanong ni Mo Chen kung bakit ito pumayag sa kasal nila ni Sia noong una. Dito lumalabas ang totoong kwento. Si Sia ay hindi talaga apo ng kaibigan ng lolo ni Mo Chen, kundi anak si Sia ng isang mangingisda na nagpakasal sa ina ni Sia kung saan namatay sila sa isang aksidente sa sasakyan. Ang mangingisda ay anak sa labas mismo ng lolo ni Mo Chen. Pinlano ng lolo ang masalimuot na pamamaraang ito para linlangin si Mr. Shu na pinaniwalang tinanggap ng pamilya ni Mo Chen ang ina ni Sia at pinakitunguhan siya ng maayos. Ang lahat ng ito ay sinadya ng lolo ni Mo Chen upang manipulahin si Mr. Shu at pirmahan ang kontrata. Nang marinig ang lahat ng ito, nagalit si Mo Chen kaya sinigawan niya ang kanyang lolo bago umalis. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto, nagulat siya nang makitang naroon si Sia na tila narinig ang buong pag-uusap. Inihayag ng dalaga na alam niya ang katotohanan at ipinakita sa kanila ang mga susi ng kanyang bagong bahay. Pagkatapos ng isang mapait na pamamaalam at isang hiling para sa kaligayahan ni Mo Chen, umalis si Sia mula sa mansion. Nang maglaon, si Sia ay nag-iisa sa bahay habang umiiyak at nakatingin ito sa damit na ibinigay sa kanya ni Mo Chen. Sa isang balita, nabasa niya na si Mo Chen ay ikakasal kay Soy May sa gabing iyon. Nabigla ang dalaga at pumunta siya sa dalampasigan habang suot ang parehong damit na ibinigay sa kanya ni Mo Chen. Habang pinagmamasdan niya ang magandang dalampasigan, biglang sumulpot si Mo Chen at hindi inaasahang hiniling na pakasalan siya. Nagtatapos ang drama ng masayang tinanggap ni Sia ang kanyang proposal, at ang dalawa ay taus-pusong naghalikan. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!